Ang ginagamit nila ngayon ay yung multi-arm bandit system. Kasi yung tinatawag nilang viewer satisfaction scoring. At kung hindi ka pa nga optimize dito, well, invisible ka. Hello mga ma'am sir, welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips, advice, updates para sa mga aspiring YouTubers. And mga ma'am sir, before I start, gusto ko munang i-shout out yung mga members ng channel ko. Ayan, shout out to all my members. Ayan guys, thank you so much po sa mga until now kasama natin and nag-avail ng ating membership. Ayan, thank you so much po sa support niyo guys, and I hope, I wish na lalo pa tayong mag-grow and lalo pa tayong madagdagan no, sa mga susunod na buwan. Ayan guys, thank you so much and God bless everyone. Yes, madali nang pumasok sa YouTube ngayon. Actually, madali nang ma-monetize eh. Kasi ngayon, 500 subscribers, 3,000 watch hours, or 3 million public shorts views, pwede ka nang ma-monetize. Pwede ka nang kumita. But here's the twist. Ito na ngayon, yung big changes sa YouTube this 2026 na unti-unti nang nararamdaman ng mga creators. Ikaw ba? Nararamdaman mo na rin ba yung mga pagbabagong to? Kaya sa video na to mga ma'am sir, ipapaliwanag natin yung bagong sistema sa YouTube ngayon na hindi naman madalas pinag-uusapan. At kung bakit karamihan ng mga baguhang YouTuber, one day pa lang umaayaw na. Okay, let's talk about algorithm shift. Ganito na po kasi ngayon gumagana yung tinatawag na recommendation system sa YouTube. Ngayon, hindi na siya basta-basta CTR plus watch time. Kasi hindi na siya masyadong nag-work eh. On my personal experience, kaya sa mga experience ng ibang mga creators, hindi na siya basta-bastang gumagana ngayon. Kaya nagtataka yung iba, ginagawa naman namin yung tama, pero bakit hindi pa rin kami nire-recommend ni YouTube? Guys, meron ng core signals na ginagamit ngayon. So, ito yung tinatawag na relative retention curve. Hindi na sapat ngayon na mataas lang yung retention natin. Kailangan mas mataas ka kumpara sa ibang videos na parehas yung topic. Or almost the same yung topic. Dalawa, satisfaction signals. Actually mga ma'am sir, ito yung core signal na hindi natin nakikita sa analytics natin. Satisfaction signals, ito yung likes per impression mo. Merong tinatawag na survey feedback eh. Yes, pasimple lang nagtatanong yan si YouTube. At dito po sa satisfaction signals, which is dito sa number 2, pumapasok yung mga not interested clicks na tinatawag. Kumbaga, kaya malalaman ng system kung ire-recommend ka pa o hindi. Tatlo, post-watch behavior, isa ito sa pinaka-deadly. Dati, CTR retention lang, ngayon meron ng mga ganito. Kaya pala hindi tayo nire-recommend. So, post-watch behavior, ano yun? So, pagkatapos ng video mo, pagkatapos nilang panoorin, nanonood pa ba sila ng other videos mo? Lumipat na ba kaagad sila sa ibang channel? O tuluyan ang umalis? At kapag exit point tayo, mga ma'am sir, algorithm sees you as a dead-end content. Ma'am Jem, bakit ba madalas na lang ganito yung nangyayari? Namamatay ka agad yung mga baguhang channel. At dito na pumapasok yung problema ng mga baguhang YouTubers. On which is, maraming makaka-relate dyan ng mga baguhan. Usually guys, hindi ko naman nilalahat no, pero marami-rami sa mga baguhang creators na akala nila nag-work pa din yung tinatawag na clickbait title. Hindi na siya 100% nag-work ngayon. Yung high CTR na thumbnail. High CTR yung thumbnail, walang problema dyan. Pero when it comes sa content, or let's say, yung ginagawa nila or ina-upload nila is mga weak content. Yung resulta niyan mga ma'am sir, ano yung result niyan? Yes, mataas yung CTR mo, click-through rate mo, pero mababa yung satisfaction. Alam nyo ba kung ano yung pwedeng mangyari niyan? YouTube will test your video at kapag bumagsak sa tinatawag na satisfaction threshold, hindi niya na tayo i-recommend ulit. At ito yung tinatawag na cold distribution drop-off. Mataas yung CTR, pero walang satisfaction, ang ending, hindi na tayo i-recommend ulit ng system. So, babagsak tayo doon sa tinatawag na cold distribution drop-off. Ano pa yung big changes ngayon? Big changes this 2026, AI content problem. On which is maraming makaka-relate din dito ng mga AI content, AI faceless channel. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-controversial ngayon sa YT. Ito yung AI content. Guys, hindi ako masyadong certain dito, pero may bagong system na tinatawag na Content Originality Detection Layer. Hindi ito official term, guys. Ito yung ginagawa ng system na to. Tinitingnan niya kung paulit-ulit ba yung structure ng mga AI videos mo. Template-based yung script mo. Well, check na kaagad yan ng system. This based on AI moderation na.
And kung pare-parehas yung delivery style. Hindi ka naman sabing, okay, one time ban ka kaagad. Hindi, pero limited na yung views mo. At isa ito sa mga dahilan, mga ma'am sir, kung bakit marami ng mga faceless channel yung biglang nawawala. So alam nyo naman, alam ko, aware naman yung mga ibang creators yan, lalo na yung mga updated talaga, no? At nanonood ng mga balita dito, update about YouTube, is nagkakaroon ng mass demonetization. Until now, tuloy-tuloy yung paglilinis ni YouTube sa mga tinatawag na inauthentic content. Especially sa mga AI, mga mass-produced content, and yung mga spam content. Na before naman, okay na okay kahit na anong klaseng AI yung i-upload. But now, isa ito sa mga big changes na maraming nabulaga, maraming nagulat, maraming nasaktan, maraming nanlumo ng mga creators dahil na-terminate yung kanilang mga channel. Okay, let's proceed to the next big changes this 2026 dito sa YouTube. Ano yun? Monetization trap. Paano naging trap? So, isa sa pinakamalaking trap this 2026, yung kapag pumasok ka sa YouTube, madali ka na lang makapasok. Madali ka na lang ma-monetize ngayong 2026. Madali na lang ma-monetize. Pero guys, may isang bagay na hindi sinasabi yung iba. It doesn't mean na kapag sinabing monetization, it means profitability ka agad. Profitable ka na kaagad. Dahil sa YouTube ngayong 2026 ay nakafocus na sa mga bagay na to. Number 1, yung affiliate ecosystem. Pangalawa, yung shopping integration na yan. Pangatlo, yung creator-led funnels. Kung AdSense lang yung plano mo, ayun, magkaroon lang ng ads. You know guys, you're playing the game here in YouTube at the lowest level. So, ayun mga ma'am sir, iilan na yan sa mga big changes this 2026 dito sa YouTube or sa system ni YouTube. Kaya kung creator ka, legit na creator ka, na nararanasan mo, na consistent ka naman, lagi ka naman nag-a-upload, okay naman yung mga thumbnail mo, okay naman yung mga video mo, okay naman yung CTR mo. So, bakit parang napakadalang na lang i-recommend ka ng system? So, baka ito na yung mga rason, itong mga pagbabago na to sa YouTube. Ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo itong napag-usapan natin, itong topic natin ngayon sa video na to na big changes dito sa YouTube this 2026. And paano nakapagbigay kaalaman lalong-lalo na sa mga baguhan? So ano na ba yung update, di ba? Paano na ba nag-work yung mga content dito sa YouTube? And I hope may nakuha kayo, naintindihan ninyo. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And of course, before I end, gusto ko munang pasalamatan yung mga bagong subscribers natin. Ayan, yung mga loyal viewers natin, loyal supporters, yung mga dating subscribers na nakaantabay pa rin, nanonood pa rin ng mga videos natin. Ayan, nandyan pa rin sa comment section. Ayan, thank you so much guys sa suporta, sa pag-appreciate ng mga videos natin. Ayan, thank you so much guys. And I hope, I wish, makasama ko pa kayo ng matagal and lahat tayo ay mag-grow, maging successful dito sa YT. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in the next video. Bye po!